at sa kapaligiran. Mapapakinggan tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Nagbabalik ang Generation K. OMG! Oh my galing! OMG! Oh, may galing na po tayo at live na live kasama ko sa studio ang ating panauhin this afternoon para sa ating OMG, si Erica Pebbles de la Cruz Flaras. Hi, Erica! Hello po. Hello to all the listeners of DZAR Radio. Welcome to Generation K sa radyo. Ako si ka-keeper na si Hannah. At batiin mo naman, hindi lang yung mga listeners natin, pati yung mga nanonood sa internet. Okay, hello to all the viewers sa internet and to all my friends na nakikinig ngayon. Alright, ito pa lang si Erica Pebbles de la Cruz Flaras ay isa sa binigyan ng award sa Makati. Kasama siya sa 10 outstanding students ng Makati City. Kailan ito in-award? Last year? Yes, last year, 2012, March of 2012. Alright, bago tanongin sa'yo bakit ka na-award na dun sa 10 outstanding students, tell me more. Something about yourself. Tell me something about yourself para alam ng mga listeners natin. Kwentuhan mo kami tungkol sa iyong sarili. About me, there are a lot of random stuffs. From my elementary days, I was into writing, and then high school, I was into public service. Like, I joined different school activities. I'm the president of the Supreme Student Government of our school back then, and now as a first-year student in college, I'm now into the field of arts. And definitely, it's what I really wanted ever since I was young, that I'd be able to draw what I want and be able to express myself through it. Wow! Alright. So, kailan mo na-realize na mahilig ka sa pagdodrawing? When? At what age? Kung maalala mo. Since I was young, I think I was 4 years old. I could still remember that while I am drawing, I could fall asleep from it. Huh? Yes. Tapos sobrang tagal mo na pag-draw hanggang sa makatulog ka. Yes. Talaga? You're that focused, ha? Yeah. Like Okay. every day, I would love to do it. So, you have this love ng pagdodrawing. Nag-open ka ba sa parents mo na magkaroon ka ng formal training? No, I think I wanted to be natural, but yeah, in order to improve myself, I studied it. Oo, talaga? Hindi ka na talaga kahit nung mga, di ba yung mga seminars, may mga schools na nag-offer nito, hindi mo tinry kahit mag-aral ng ilang months, no formal training No. talaga. Okay. So, ikaw, kumusta ka naman sa school? Kasi ikaw I think you're a good leader. Isa kang leader sa school kasi Supreme Student Government President ng Makati High School. Yes, during high school. And then now, first year, I'm still the president of the freshman council of PWU. Talagang you're a leader. I think. So, bilang isang leader, anong pinaka-challenging na part ng pagiging isang leader? For me, the most challenging part is yung pakikisama mo sa lahat, sa officers. Not just with your officers, but you have to deal with the people around you. Yun yung pinakamahirap, yung masasabi sa'yo ng mga ibang tao. Correct, that's true. Kasi yung feedback na makukuha mo, may ilan dyan gusto mo, may ilan dyan medyo masakit. Yes. Lalo na kapag hindi totoo. So, how do you handle? Sa akin po, kapag alam kong hindi totoo, parang I just say what's the truth, and ayun, minsan meron din mga issues na dapat hindi napatulan ng isang leader. That's true. Parang pinipili mo lang yung dapat mong patulan at dapat mong may pwede kang sabihin or hindi. Okay. Para hindi na lumaki, diba? Yes. Like, ano yung na-experience mo na para sa'yo nahirapan ka? I think one of the hardest was during high school
wherein I have to choose between going with the law, what's written in the Republic Acts, or going with what's inside my heart. Like I wanted these students to become one of the nominees for the election, but then they did something wrong, so they couldn't. So we have to abide by the law. But then we have to choose from it. But still, I chose to stick with the law. Of course, as a leader, you have to live as a good example. Kailangan good example ka. Kung yun yung batas, you have to follow. Yes. Diba? So that's very challenging. Yeah, following your heart or what's the law. Aha. Pero kinakailangan, marunong ka rin magtimbang. Yes. Titimbang natin kung ano yung mas tama at yung hindi. Yes. Minsan naman, pwede kasi mag-bend ang law. Diba? Yes. Yun nga lang yung challenge. Kailan pwede? Alright. So, ikaw ay nagsusulat. Ano mga sinusulat mo? Mostly nung high school sa news, and nung elementary days ko sa feature writing, mga stories. So, kailan ka nagsimula sa pagsusulat? Nung elementary, kasi I was part of the school paper. So, dahil doon, nahon yung interest ko with writing. Okay. So, ano pinaka-paborito mong na isulat? Maliban sa news at feature writing. Favorite kong isulat is yung mga nararanasan ko, experiences. Do you have your own blog? No, but I was trying, but then when you have a blog, you have to do it like every day. So Hindi naman! Parang personal diary mo na Yes. ginagawa. Pero, depende siguro. Minsan kasi may nagbo-blog about experience, pero not on a daily basis. Like, sige daw, doon sa binlog mo, ano mga nilalagay mo doon? mostly yung mga sketches ko. Oh. Not really into stories, but yung sketches ko, dun ko siya pinapakita sa ibang tao. Okay. So, napasama ka sa 10 outstanding students of Makati. Bakit? At paano ka napasok dito? Na-surprise ako na napasok ako doon kasi So, sino nag-nominee sa'yo? yung school mismo, yung advisor, principal, kasi they have to choose 2 people para Every year? Yeah, 2 people from one school to compete with the others. So, sa dalawang yun, so, me and our valedictorian was chosen. And sa dalawa sa amin, ako yung napili to compete with the other school na napili din. So, 1 lang yung pipili in every school, but then 2 yung nominees. Oh. So, sino pipili? Yung school or yung ano? Ang pipili nun yung government na po. Oh. Nagkaroon kami ng panel interviews, nag-submit ng mga requirements. Kumusta yung interview? Yung interview, panel interview naman siya. So, marami kami doon. Tapos, sasagot lang kapag tinanong kami. Different issues. Tapos, Kayong dalawang nominee? ako na lang po, yung nakapasok sa interview. So, kung sino yung napili nila, yun na yung papasok dun sa panel interview. Okay. Anong pinakamahirap na tinanong sa'yo dun? Tinanong. Kung naalala mo pa. Wala naman. Basta sinabi ko lang po kung ano talaga yung gusto kong sabihin. So, hindi naman ako nahirapan. Good. Ikaw bilang isang kabataan, marami ka bang friends na tinuturing mong kabarkada mo? Madami. Madami. Kumusta ang pagiging leader sa supreme government sa school niyo, no? At pagiging isang barkada? For me, nadalian ako kasi yung kasamahan ko sa student government yung barkada ko. Mostly barkada ko. Then, classmates ko din yung iba kong barkada. So, nagkakaroon pa rin ng time sa isa't isa. Hindi naman naging mahirap. So, more on pagkakaroon ng time. Wala naman sinasabi na gawin mo ito. Dapat itong gawin mo. Wala namang dahil friends mo sila, kabarkada mo sila, kasama mo sila sa school palagi. Hindi naman na nagiging, tawag ito? Na-impluwensyahan yung decision mo as a leader? Sometimes, pero laging hihingi ng payo, but then sa dulo, kailangan mong isipin ng mabuti, mag-think deep ka kung ano ba yung nararapat kasi nasa sayo pa rin yung desisyon kaysa naman yung desisyon ng ibang tao.
Okay. Nag-join ka ba ng mga songwriting competitions? Yes. Talaga? Kumusta? Masaya kasi mahilig din akong kumanta. So, Pwede humingi ng sample. nakakahiya. Totoo, sure. Tayo lang nakarinig. Sure. Sige, anong pwede mong katahin? Crazier by Taylor Swift. Sige, acapella na lang. I've never gone with the wind, just let it flow. Let it take me where it wants to go till you open a door. There's so much more. I've never seen it before. I was trying to fly, but I couldn't find wings. But you came along and you've changed everything. You lift my feet off the ground. You spin me around. You make me crazier, crazier. Feels like I'm falling and I'm lost in your eyes. You make me crazier, crazier, crazier. Oh, oh. Galing! Taylor, ikaw ba yan? Taylor Swift. Ang galing mo namang kumanta. Hindi mo ba, kinonsider na sumali sa mga singing competition? I tried once and fortunately, sa barangay namin, nagkaroon ng singing Barangay competition. lang? Sa school? Or Sa school kasi not competitions, pero yung mga sa program, sumasali lang po. kumusta naman? One time nung high school, nakakahiya kasi I was the president, tapos pinakanta nila ako. Then, yung high note nung kantang Salamat by Yeng, medyo napuyok na. Pumiyok ka! Nakakahiya kasi nandun yung president ka, tapos sa harap ng mga estudyante. Bakit? Feeling mo ba nabawasan ka ng dignidad? Nakakahiya nung araw na yun, pero sabi ko, okay lang yung sumunod sa akin, nagpumuyok din. Alam mo, i-quote ko yung mga vocal trainers na na-interview ko before. Sa isang live show yung mga professional singers pumipiyok din. So, part talaga yun ng mga sa buhay ng isang singer. How much more kung hindi ka ganun ka-professional. Ay nga lang, yung audience mo, hindi naman ganun ka-professional. Talaga nakakabihin ka kapag narinig ka diba? So, kumusta naman? Ano naman ang feedback ng mga klase mo nung narinig kang pumiyok? Ayun, meron nag-post sa Facebook ko na isang student ng school namin, Makati High. Then sabi niya, ang ganda na sana, kaso bakit ka pumuyok? Pero okay lang yan, ang ganda ng boses mo. Sige So, nga, okay ikaw naman. ako kumanta. Oo nga eh. Di ba gano'n? Sinisi ko pa nga yung partner ko. Sabi ko, ba't di mo ako sinulo? Ba't di ka na kumanta ng part na yun? So hindi lang ikaw yung kumanta nun? Yung nagigitar, parang siya yung second voice, parang gano'n. Oo nga na. Bakit hindi ka naman sinalo, di ba? Pagod na ako eh. Mahirap din kasing kumanta ng biglaan eh, hindi mo na paghahandaan. Yes. Very wala prone talagang- kang pumiyok, di ba? Alright, okay. Okay, mag-break lamang po tayo at sa ating pagbabalik, marami pa tayong itatanong kay Erica. Yung mga experiences niya. Kung gusto niyo siyang pakantahin, tumawag kayo. Sige, pakantahin natin ulit. Mamaya yan sa pagbabalik ng Generation K sa radyo. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Halina't pakinggan ang palatuntunang magbibigay alalay sa larangan ng kabuhayan at kalusugan. Mga kaalamang madaling matututunan para sa pagunlad ng kabuhayan. Sulong Organikong Kabuhayan, isang programang inilaan sa mga Pilipinong nais umasenso at matuto ng hanap buhay na ligtas sa kalusugan ng tao at sa kapaligiran. Mapapakinggan tuwing araw ng Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Sunshine Media Network International is in need of electronics engineer to be assigned in Cabanatuan.
Requirements: graduate of bachelor's or college degree in electronics or BSECE. Experience in repair of electronic equipment. Must know how to read and interpret electrical diagrams and schematic diagrams. Familiar with electronic test equipment and data communication. RS-232, RS-485, IP or Internet Protocol. Open for fresh graduates. DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Nagbabalik ang Generation K. Okay, nagbabalik na po ang Generation K sa radyo. Kasama ko pala si Erica Pebbles de la Cruz Flores. Ano bang nickname mo, Erica? Some people call me Eka or Pebs. Eka! Mas gusto ko yung Eka. Alright, Eka, sumali ka ng songwriting competition. Ano nangyari dito? Nanalo ka ba? Yes, fortunately, nag-champion ng school namin. Wow! Palakpakan naman natin, Renato, si Eka. Huwag kang mahiya. Cute naman ng Renato eh. Yung pangalang Renato. Parang kapangalan ng tatay natin. Okay, Eka. Is this your first time to join yung singing competition? Yung first time po. So, hindi ba itong first time yung nag-champion ka? Hindi po. Ah, okay. Nung elementary, but then third place lang. Yung first time of third place ka lang. Opo. Ito, second time na to. Or nakamarami ka na? I think that's the second time. Yung first kasi, I sang only a song na meron na talaga. Then yan is, I wrote the song. Oh, tas champion. Ang galing. May cash prize ba to? Yes. Galing. I shared it with the whole classmates. Na tumulong sa'yo. Everyone. Ang galing Classmates. naman. Sana kaklase kita para share din tayo. Okay, maliban sa mga singing competitions, songwriting competition, sumali ka rin sa mga jingle making contests. Yes, kasi nag-start yun nung first year kami. Nung buwan ng wika. So, ayun. Nang dahil doon, syempre pag jingle making contest, kukuha ka lang ng tono, mas madali. So, lalapatan mo na lang ng lyrics. So, my friends and I, my classmates, decided to join the buwan ng wika. Then, first year pa lang kami noon, but then, natalo naman yung ibang year. Nag-champion kami. Talaga? Yes. Example nga, nung jingle making ninyo, na nanalo kayo. Yung, kahit hindi nung first year. Sige, sige. Sa mga jingle making na sinalihan mo, kahit isa, yung naalala mo lang. Sa values namin, yung isa sa mga favorite ko na sinayaw namin, yung pamilya'y kaagapay ng ipi, edukasyon sa pagpapahalaga, ito'y... I forgot the lyrics. Pero ikaw din na nag-compose nito. Yes. Ang galing. Where do you get the inspiration? Kasi di ba sabi nila, kapag nagsusulat, kailangan mo ng inspiration. Kung hindi, mental block ka. Ako kasi pag may tema, nadadalian ako. Kung Pag wala. wala, hahanap akong inspiration. Ganun. Saka naman, saan mo pinupulot ang inspiration na yan? Saan ka kumukuha ng mga inspiration na yan? Kasi kapag gusto ko yung tono ng isang kanta, parang natutuwa akong lapatan siya ng sarili kong lyrics. Talaga. Ganun. Galing. Talent na talaga yan, Eka. Alright. Last message mo dun sa mga kabataan nakikinig, tapos kapakantayin kita. Last message mo dun sa mga nakikinig, para tulad mo, maging achiever din sila sa school. Sige. To all the youth out there, not just the youth, but to everyone, what can I say? You have to stretch out your wings, dreams. You have to dream, you have pathway, goals, but you must never forget your main goal or your purpose of your life. Like, you have to not just focus on your dreams, pero isipin mo din yung be aware and concerned sa life mo after death. Wow. Yun. Alright. Last song ni Eka for our listeners. I really don't know what to sing, but ito na lang. Alright. Seems like everybody's got a prize. I wonder how to sleep at night
When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious, acting so damn mysterious? Got your shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left, everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the ba-bling, ba-bling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. Alright! Alright, Alka. Eka pala. Yes. Greet your friend here. Yes, I would like to thank my best friend here with me today, Carla, and to all my other friends. Thank you very much, Erica Pebbles de la Cruz. At sa lahat ating mga tagapakinig, may the Father's blessings be upon us all. Ito po ang Generation K sa radyo sa ngalan po nating founder, Pastor Paulo Siquibuloy. Ako naman po yun ng God, Miss Hannah Sanchon. May the Father's blessings be upon us all. Inyong napakinggan ang Generation K. Abangan sa susunod na Sabado sa ganitong oras at himpilan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Ito ang DZAR Sunshine Radio, Jess 26 sa pihitan ng inyong mga radyo. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapag ako ang inyong ibinoto, babahay, edukasyon, trabaho, at wala nang magiging mahirap. Mula sa convention, sa kampanya at mismong araw ng eleksyon, sa pilangan ng boto, hanggang sa proklamasyon, nakatutok ang buong pwersa ng SMNI Multimedia Network sa pangunguna ng flagship station nito, ang DZAR Sunshine Radio, upang ihatid sa inyo ng komprehensibo, klarado at detalyado ang mga kaganapan, balita at impormasyon na may kinalaman sa eleksyon. SMNI Pantay Halalan 2013. Ang kandidatong nuknukan ng sinungaling, tiyak na hindi gagawa ng magaling. Isang paalalang panghalalan mula sa alternatibong radyo, DZAR Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Pare, mukhang may bago ka na namang pinadeliver na appliances ah. Huwag mong sabihing nakapagbenta ka na naman ng mga alaga mong baboy. Tama ka pare, nakapagbenta kasi ako uli ng mga baboy kong alaga. Utang na loob ko yan sa Ato V. Malaking tulong talaga at gaan sa pag-aalaga ng hayop ang Ato V. Ah, yan yung sinabi mo dati sa akin na susubukan mo dahil mabilis lumaki at bumigat ang mga baboy. Oo.